sa'yo bilang actor. Can you share to us, how do you go inside the character bago mo siya i-portray? Paano ka naghahanda? Aside kasi dun sa mga ibang pelikula na ginagawa ko, yung method acting, yung nag-immerse ako. Pero syempre dito, hindi ko na magagawa yung kailangan punta pa ako sa mga modista, etc. Kagaya ng binanggit ko kanina, yung pagpo-portray ko ng karakter, ang pangalan ng karakter ko rito ay Joel. Kumbaga, isa siyang simpleng tao, mapagmahal sa pamilya, pero may sugat may sugat na sasaksak sa kanya along the way ng kwento. Mas tinitignan ko kasi yung karakter bilang kung ano ang, yun nga, imbis na i-portray ko yun as galit, mas sa ilalim ko kinukuha, sa ilalim, anong dahilan, bakit magkakaganon yung karakter niya. Mas madali kasing sumigaw, mas madaling magalit, pero mas mahirap na magalit ng kinikimkim mo, yung hindi mo pinapakita sa loob mo lang, mas mahirap yun eh. So ito yung naging, kumbaga, proseso ko doon sa characterization ko dito sa pelikulang ito. Okay. Maraming salamat po. Congratulations. Great question. Maraming salamat po. Now, rounding off batch 1 is from Marites University, Junardo. Hello, Kuya Mon. Ito Jun, Mission. Tatanong ko na yung mga babae. So, si Mika kayo nagsukat, di ba? Kay Mon. Opo. Hindi ka man nakatakot, nasukatan siya. Ano naman? Parang may, di ba dahil mo haba pala, sir? Mahaba pala. Mahaba naman kasi talaga. Sige. Malakhan. Ano nag-ibahan? Inong sabi siya, sukatan mo yan, Simon. Ito, sukatan mo. Part of the scene. Yes. Ano naramdaman mo? Syempre, in character po ako doon. So, ano bang naramdaman ni Elsie? Syempre, may kakaibang naramdaman si Elsie. Kasi, well, dun sa scene na bago kami nagkakilala, may ginagawang iba pa si Elsie. So, parang, how do I say this? Not spoil. Ano? Oh my gosh. Hindi na ba tapos? Basta meron ka, may ginagawa ka special. Yes, Ipapainit ka. special naman yung ginagawa ko. Oo. Kasi Parang syempre, made to order. Oo, gano'n. Parang syempre hindi lang naman siya aking customer. Okay. Ayan, so may mga fast customers pa ako, ganyan. And side quest. So parang, the thing with, si Kuya Mon, si Joel po, parang, nahanap ni Elsie sa kanya yung matagal niya nang hinahanap. Okay, haba, no? May pinakita siyang something. Haba na pagmamahal siguro. Mahabang pagmamahal. Oh. First time mo ba to work with? Is this your first time? Hindi naman. Kami po ni Kuya. Actually, third time po. Third time. Opo. Kaya sobrang comfortable na rin po ako makatrabaho si Kuya Mon. Kahit, syempre may pressure pa rin kasi nga, malaking artista siya. Mahabang artista. Malahaba pa. Malaki, mahaba. Grabe, So parang, ang nakakatuwa lang kasi, hindi niya talaga ipaparamdam sa akin. Sobrang humble. Mabait na tao yan. O si Kim naman. So ano naman ang ginawa mo rito sa modista? Third party ka ba o what? Asawa mo? Ano karakter mo dito? Nagbubulungan para mag-ma-spoil. Ano kasi ng kwento nito eh. Napakaraming twist kasi, kaya hirap na hirap, baka ma-spoil yung yung basta ano lang. kwento eh. Kaya gusto ko tong script na ito eh. O, ingatan mo, Kim, ha? Ingat tayo. Kaya mo yan, Kim. Baka ma-reveal mo na agad, ha? Para lang ng tao. So, yung character ko po dito, si Gigi.
Anak po ako ni Joel, Ah, ni Mr. Mon. okay. And maliit ang anak mo po ako. Yun, maliit ang anak ko. Maliit Kasi ang anak. mga spoil ako. Very long, so nandita nga lang, okay. At you have sexy scenes hindi siya. Yes po. Kanino naman? Kaya kung sabihin kayo, ha? Hintay mo ko ah. Huwag mo kayo. Hindi po sa tatay ka, hindi po. Kaya mo ba? Ay, di ba? Incest ah. Hindi po. Sino isang lalaki ba dito? Si Pablo po, Pablo Palma. Okay. Si RD po siya doon. Okay. Pero hindi po yung tatay. Thank Ano you mo po. siya? Gano'n. Hindi ba? Boyfriend ko po si RD. Okay, sige. Yes. Hindi natin i-push. Yes. Para baka may masabi pa si Kim, di ba? spoil na. Si Mon na lang. So, Thank you. Mon, anong seremonyas no? Pag nakipag-love scene ka sa kay Micaela, may bago kang ginagawa? Wild ka pa rin ba? Kagaya noon? O tahimik ka na ngayon? Laging pinag-uusapan namin yung eksenang gagawin namin. In fact, bago pa kami magsimula, tinatanong na kami ni Direk kung ano mga restrictions namin. Nagsuzoom meeting kami para pag-usapan kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Eh dahil si Micaela naman, 3 beses ko nang nakatrabaho, yung isang ginawa namin na ang title ay sponsor, may love scene din naman kami doon. Alam ko na mga restrictions niya. At ano naman, as an actor, maski na naman pa, lagi ko namang nire-respeto yung co-actor ko. Di ba? Maraming, kahit hindi na sabihin sa akin kung ano yung restrictions, alam ko na yung mga dapat na hindi gawin at dapat gawin. Kasi may nagagalit noon, di ba? Oo, kasi di ba, syempre at the end of the day, actors, artista naman yun, hindi naman yun totoo, acting yun eh. So, respeto din para sa co-actors natin kung love scene man yung gagawin. Napaka-importante nun. Kaya naman siguro, maganda ang mga feedback na sinasabi ni Micaela about me as co-actor. Kumusta ka naman? Kumusta ka ngayon, Mon? Kumusta ka? Ako ay okay na okay. Medyo hindi ko pa lang pwedeng i-reveal yung ibang mga pelikulang ginagawa ko, pero may 4 na pelikula akong ginagawa. Tapos ganun pa rin naman. Tito Jun, mula nagkasama tayo. Panahon pa ng Seiko, di ba? Okay, So, alam mo na nga. Wala na kasi, komodista na nga. Kaya nga, ibig ko sabihin, ganun nakatagal. Kaya. Walang pinagbago, ganun pa rin. Passionate pa rin ako. Mahal na mahal ko pa rin ang trabaho ko. Kung ano yung maiaambag ko, like dito sa VMX, being an actor for 30 years, kung ano yung mai-share ko, kung ano yung maiaambag ko as bilang artista na makatulong sa VMX, sa proyekto, sa mga co-actors ko. Ginagawa ko yun para makapag-ambag. Happy naman love life mo. 0 ang love life, matandang binata, walang pag-uusapan ko sa love life. O sige na sige, nire-respeto kita mo. Congratulations. Good luck with that. Thank you. Thank Thank you, Tito you. Junardo. Okay, maraming salamat po. Now, moving on to batch 2, we have Kiko Escuadro, Mark Magadia, and Rodel Fernando. For now, from Radar PH, Kiko Escuadro. Hello po. Hi po. First question ko po kay Sir Mon. Sundan ko lang po yung tanong kanina na mention mo 30 years ka na sa industry. Ano po yung secret ng longevity na mag-stay dito sa industry? I guess wala namang secret, basta minamahal mo naman yung trabaho mo, wala kang tinatapakan, nag-deliver ka kung anong hinihingi ng direktor. Pero ang tingin ko ang major ay pakisama. Kasi napaka-importante nun sa industriyang to. Ang dami ko ng nadaanan na mga artista dumating, nawala, dumating, nawala. Pero at the end of the day, yung mga nagtatagal, laging attitude ang pinaka-importante. Kahit gaano ka pa kahusay, kung bastos ka katrabaho, kung
unprofessional ka, hindi mo pinapahalagahan ng ang kapwa mo, oras ng kapwa mo, o yung working attitude mo ay hindi kagandahan. Parang hindi ka gusto siguro makatrabaho ng mga producers, directors at mismong co-actors mo. So I guess yun ang importanteng aspeto kung bakit ako tumagal. Walang makapagsasabi na hindi ako, kumbaga may bad attitude ako o bad working attitude. Secondary na lang yung nakakapag-deliver ka o mahusay ka. Siyempre, kailangan pa rin naman, kahit ang bait mo, kung nagkakalat ka naman, take 10 na, hindi mo pa makuha yung eksena, eh wala din. So, that combination, attitude at yung galing pa rin kahit papaano. May mga na-experience ka na ba na hindi magandang attitude? Sorry. May mga na-experience ka na sa for 30 years ng mga artist na hindi naging magandang attitude towards you? Marami akong na-experience, pero syempre hindi ko naman yun pinapansin, hindi ko yun iniinda. Dahil sabi ko nga, in and out lang naman yung mga ganon eh, di ba? May makakatrabaho ka, hindi nagpasa ng script, di ba? Hindi alam anong gagawin, o late ng kalahating araw, madami, walang respeto, di ba? So, okay lang naman yun lahat. Kasi yun nga, sa kanila rin yun sa kanila rin yun babalik eh. Isa, 2 pelikula, 3 pelikula, after nun, wala na. As a veteran actor na kasama mo po yung mga baguhan, paano mo po sinigurado na magiging komportable sila sa'yo? Naririnig natin maraming mga veteran actor na parang nagtatampo pag hindi sila pinate, di ba? Yes. Para pang napapasto sila. Ako baliktad eh. Umpisa pa lang, hindi ko kilala yung actor, baguhan, ako na agad ang nagpapakilala. Ako na agad ang nag-i-initiate ng... Kasi ganun din yun eh, naging baguhan din ako nung time na yun. Kunyari, Eddie Garcia, di ba? Babatiin ko ba to? Eh, sino ba ako? Parang ganun, may konting alinlangan ka eh. So, pero kung si Eddie Garcia ang unang bumati sa'yo, which is, ganun siya, magpapakilala siya, maaano ka pa eh, ma-overwhelmed ka pa eh, na grabe naman yung pagka-humble nito, siya pa yung nagpakilala. At ako ganun din. So, sa maliit na umpisang yun, nagiging confident na kami nung co-actor ko, na ako ang unang magpapakilala, ako ang gagawa ng initiation para magkwentuhan kami, tatanungin ko siya kung ilan na nagawa niya, ano bago ba siya, etc. So magkakapalagayan na kayo ng loob. Papunta dun sa eksena, mas relax siya. Ma-execute niya ng mabuti yung karakter niya kaysa yung kinakabahan siya kasi parang ang suplado mo, ang taray mo, ang diva mo, parang gano'n. Thank you po. Second question kay Kim and kay Micaela. Anong naramdaman nyo na naging komportable agad kayo kay Sir Mon as a baguhang artista? Hello po. Sa akin po, syempre po, nung una, nandun po yung pressure tapos. Kasi, Mr. Juan Tatyado nga po yun. Pero nung unang kita po namin sa set, in-approach po agad ako ni Mr. Mon. Kasi ako po, parang nahihiya po ako, parang na-intimidate po ako. Kasi parang yung mga character niya nga po, di ba po, puro kontrabida. So, tapos nag-usap na po kami, pinag-usapan po namin yung character namin. Tapos doon na po, mabilis lang po pakisamahan si Mr. Mon. And ako naman po, kahit anong environment po, kaya ko naman po mag-adjust. And hindi po siya mahirap pakisamahan. And sobrang bait, sobrang professional. Okay, Kim, ikaw ba yung tipo ng artista na ikaw yung unang pumabati sa mga... Yes po, yes. Yes po. Lagi po, kahit sa mga prod, sa mga staff. Yes po. Okay. Kay Micaela, since pang third year na... Ako. Oo, hindi. Same question lang din. Actually, yung first na ginawa ko project with Kuya Mon, Sarsisin lang din yung ginawa natin.
Oo, yun, as in first time ko siya makakatrabaho, yun po agad yung ginawa namin. So parang ako naman, Na-break agad yung ice. oo, ako, he's friends with my tita. And then nag-approach din ako sa'yo, sabi ko, kasi palagi ako nag-update kay Tita Lara. Sabi ko, Mama, sila po yung mga katrabaho ko, yan. And then, she's like, oh, ikamusta mo ako kay ganon. Tapos ayun, sinabi ko sa kanya, I think doon ko nalaman na mag-tita kami, magka-related kami ni Tita Lara. Tapos ayun po, hanggang sa naging komportable na talaga kasi nga, yung trabaho, yun naman yung iniisip ko. So para at least yung mukha ko, hindi halatang kinakabahan ako, ganyan. So mas maganda po talaga na, nagkakausap po kami kahit hindi pa po kami magkakaisena. Ganon. Tapos, I think we hung out nung sa labas din, nung premiere night ng movie niyo. Ayun. So nakasama ko na rin po sa labas si Kuya Mon. So, with Tita Lara na. Tapos ayun, nag-enjoy lang kasi masaya lang. Masaya lang. Okay, thank you po. Congratulations. Alright, maraming salamat po. Ang susunod na mga tanong ay magagaling kay Mark Magadia from Maganda Ba Movie.